Akala ni Francis ay mapapalaban na naman si Tarugo. Subalit pagdating nila sa bahay ay biglang sinabi ng kliyente na wala siyang plano magpakayod. Meron daw siyang isang weirdong kondisyon kung saan nasasarapan siya kapag pinapanood siya ng lalaki habang umiihi sa salawal. Nais lang daw niyang panoorin siya ni Francis habang sumisirit ang kanyang ihi na matagal niyang pinigilan. Weirdo nga yun. Sa kabila ng kakaibang trip ng kliyente ay pinagbigyan pa rin ito ni Francis. Dito nga ay pinanood niya ang babae habang sumisirit ang napakaraming ihi nito sa mismong sala ng bahay. Kakaibang trip talaga yon. Kinabukasan, inaya nila Clarice si Francis na sumama sa kanilang kumain ng hapunan. Habang kumakain sila ay nagtanong si Clarice tungkol sa personal na buhay ni Francis. Ikinuwento ni Francis na hindi niya nakilala ang kanyang ama, kaya ang nanay lamang niya ang palagi niyang kasama. Subalit nang mag-10 taon daw si Francis ay bigla na lang din nawala ang kanyang ina. Simula nga noon ay hindi na ito muling bumalik pa sa kanilang tinutuluyan. Habang nagkikwento ay hindi na mapigilan ni Francis ang kanyang luha, kaya nakiusap siya kay Clarice na yakapin siya nito upang kahit papano ay maibsan ang kanyang pangungulila. Nang sumunod na araw, nakipagkita si Francis sa isang kliyente na first time lang mag-upa ng lalaki na magpapasaya sa katawang lupa niya. Ipinaliwanag ng kliyente kay Francis kung bakit nito pagtataksila ng kanyang asawa. Simula raw kasi nang magkaanak sila ng kanyang mister, hindi na ito muling nagkayod ng nyog at nagpiga ng gata sa kanyang kudkuran. Nakukonsensya daw siya sa gagawin nila ni Francis, subalit kailangan daw niya itong gawin dahil pakiramdam niya ay wala ng silbi ang kanyang pagkababae. Nakaramdam ng matinding awa si Francis, kaya naman ibinigay niya sa kliyente ang todo serbisyo na hindi nito makakalimutan. Iyami. Dahil nga sa napakahusay na performance ni Francis ay nakatanggap siya ng maraming rekomendasyon mula sa mga kliyente. Hindi nagtagal ay naging kabilang na rin si Francis sa mga mamahaling callboy na katulad ni Azuma. Matapos magpahinga ng isang araw, pinuntahan ni Francis ang bahay ng una niyang VIP customer na mag-asawang milyonaryo. Pagdating niya doon ay naabutan niyang naghihintay ang isang matandang lalaki at ang sariwang asawa nito na talaga naman. Iyami nun. Bago nila simulan ng serbisyong totoo ay pinaligo muna si Francis ng mag-asawa. Sinabi ng babae na hindi na tumatayo ang tarugo ng kanyang asawa at may taning na rin daw ang buhay nito. Sadista daw sa kama ang matanda, kaya naisa na ng babae na maging magaspang din ang performance ni Francis para masiyahan ang kanyang asawa. Wasakin mo ko sa harap ni Mister, kumbaga, gravy yun. Dahil sa kahilingan ng babae, talaga namang walang awa na binasag ni Francis ang ilaw ng tahanan sa mismong harapan ng matanda. Ilang sandali pa ay bigla na lang ginanahan ng matanda, kaya hindi na nito napigilang makipagkamayan sa taguro niya, naggalit na galit na. Tumatayo pa pala. Pagbalik ni Francis sa opisina, pinagtawanan siya ni Clarice at Azuma dahil hindi pala totoong may sakit ang matanda na iyon. Palagi daw itong ginagawa ng mag-asawa para libangin ang kanilang mga sarili. Iba talaga trip ng mayayaman, pero yummy pa rin yon. Kinagabihan ay muling bumisita sa resto bar ang kaibigan ni Francis. Dito ay galit na sinabi ni Megumi na alam na niya ang dahilan kung bakit pumapayat ang katawan ni Francis. Tinanong ni Megumi kung bakit pinasok ni Francis ang ganong uri ng trabaho. Pinagbintangan pa niya si Clarice na baka pinipilit lang daw nito si Francis na gawin ang trabaho na iyon. Nagalit si Francis kay Megumi at sinabi niya na walang kinalaman si Clarice sa kung ano man ang ginagawa niya ngayon. Huwag na din daw umasa si Megumi sa kanya dahil kahit kailan ay hindi siya magugustuhan ni Francis. Sakit nun. Napaluha na lang si Megumi sa mga salitang binitawan ni Francis. Galit itong lumabas ng bar at simula nga noon ay hindi na sila muling nag-usap pa. Nagpatuloy si Francis sa kanyang trabaho at makalipas pa ang ilang araw, nagulat na lang si Francis nang makita niyang si Megumi na pala ang nag-arkila sa kanya. Sinubukang umatras ni Francis dahil hindi niya ito kayang gawin sa kanyang kaibigan. Subalit nagmakaawa si Megumi sa kanya na gampanan niya ang sinumpaan niyang tungkulin. Nagbayad daw si Megumi ng 1 buwan na sahod niya para lang matikman ang chorizo na ipinagmamalaki ni Francis. Sinabi pa ni Megumi na ibinigay na rin niya ang kanyang katawan sa kaibigan nilang si Aristotle. Nagawa daw niya ito dahil sa galit niya kay Francis. Dito nga ay wala nang nagawa si Francis kundi ang gampanan ng sinumpaan niyang tungkulin. Matapos ibigay ni Francis ang 120% ni Tarugo. Napaluha na lamang si Megumi matapos niyang mapagtanto na magkaiba talaga ang mundo na kanilang ginagalawan ni Francis. Naiintindihan na daw niya ngayon na bagay talaga kay Francis ang ganoong trabaho dahil napakahusay niyang pansit kantonero. Paglabas ni Francis sa hotel ay sinalubong siya ni Clarice sa ibaba. Pinuri ni Clarice si Francis dahil sa magandang performance niya sa trabaho. Humiling daw ng kahit anong regalo si Francis at ibibigay ito ni Clarice sa kanya. Biglang sinabi ni Francis na wala siyang ibang gusto kundi ang madiligan si Clarice.
Sinubukan ni Francis na bulabugin ang katawang lupa ni Mamasita. Subalit kahit anong pilit niya ay hindi pa rin pumayag si Clarice na magpadilig sa kanya. Dito na ipinagtapat ni Clarice na dati rin siyang nagbebenta ng sapin-sapin at dahil sa trabaho na iyon ay nagkaroon siya ng nakakahawang sakit. Alam ni Clarice na pwedeng mahawa si Francis sa kanya kaya ginawa niya ang lahat para lang makaiwas. Dumating na rin sa opisina si Ann at naabutan nito ang dalawa sa mainit na sitwasyon. Biglang nagmungkahi si Francis na nais daw niyang magsagawa ulit sila ni Ann ng practical exam. Sa pagkakataon na ito ay gagawin ni Francis ang practical exam para iparamdam kay Clarice ang kanyang pagmamahal. Nauunawaan naman ni Ann ang sitwasyon ng dalawa kaya pumayag na rin siya sa gustong mangyari ni Francis. Dito nga ay madamdamin na ibinuhos ni Francis ang kanyang nararamdaman sa napakainit na katawan ni Ann Habilyonar. Dahil nga sa init ng performance ni Francis, hindi na napigilan ni Clarice na tapik-tapikin si Pepay para makaraos. Iyami, nang matapos ang kanilang practical exam, sinabi ni Clarice kay Francis na that was so hot at sa kanya iniabot ang sweater ni Francis para hindi niya ito makalimutan. Kinabukasan, malungkot na dumating si Ann sa resto bar dahil nalaman pala ng mga otoridad ang tungkol sa hanap buhay ni Clarice. Bago damputin ng mga pulis si Clarice ay nag-iwan ito ng sulat para kay Francis. Sinabi ni Clarice sa sulat na huwag silang mag-alala dahil hindi na rin naman magtatagal ang kanyang buhay. Natukoy na rin daw ni Clarice kung sino ang nanay ni Francis. Naging kaibigan daw ng kasamahan niya noon sa factory ang nanay ni Francis. Sa hindi inaasahang pangyayari ay nagkaroon ng malubhang karamdaman ng kanyang ina na naging sanhe ng pagkasawi nito. Ito daw ang dahilan kung bakit hindi na binalikan si Francis ng kanyang ina. Nakiusap si Clarice na ibaling na lang ni Francis kay Ann ang kanyang nararamdaman at huwag rin niya itong pababayaan. Sa huling eksena ng palabas, makikitang ipinagpatuloy ni Francis ang naiwang negosyo ni Clarice. Makalipas lang ang ilang buwan ay naging matagumpay ang kanyang pamamahala dahil na rin sa tulong ni Ann at ni Asuma. Kahit si Francis na nga ang namamahala ng factory ay ginagampanan pa rin niya ang sinumpaan niyang tungkulin. Mahirap talagang tigilan ang trabaho na yan. Laging tatandaan na ang pagbebenta ng panandaliang aliw ay hindi magandang paraan para kumita ng pera. Ibigay na lang natin ng libre at walang kapalit kung kinakailangan. Iyami nun. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento na talagang kwento lang. Maligayang Pasko sa inyong lahat at manigong bagong taon mga kayami. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po.